sama-sama tayong magiging sarakli. Nabalot ng makapal na usok ang bahagi ito ng Barangay del Pilar sa San Fernando City, Pampanga dahil sa sumiklab na grass fire. Ang kwento ng mga residente, mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga tuyong damo. Tumagal ng 3 oras ang sunog bago ito tuluyang naapula. Walang nasaktan at wala ring nadamay na bahay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nilason umano ang mga alagang aso ng isang pamilya sa Cavite na sanhi ng pagkamatay ng isa sa mga ito. Ang itinuturo may sala ang kanilang kapitbahay. Saksi si Jamie Santos. Nanginginig at nanlalambot hanggang sa tuluyang bumagsak. Ganyan ang lagay ng asong si Boboy nang datnan ng pamilya Culada umaga ng April 13. Ang isa naman nilang alagang si Prince bigla ring nanginig, bumula ang bibig at nagsuka. Ang kanilang mga alaga may nakain daw sa labas ng kanilang bahay. Nilason daw ang kanilang fur babies. Bakit may tinanggan ng aso ko? Wala pa kapit, hindi naman kayo inaano niyan. Ayon sa pamilya Culada, base sa nakuha nilang CCTV footage, kapitbahay umano nila ang may gawa nito. Bago pa man ang insidente, sinugod na raw sila ng kapitbahay. The day before po nangyari, merong sugudan sa bahay po namin na nirereklamo nga po si Prince na tinahulan daw po. Which is nakita daw po ng pamangkin ko bago siya tahulan, sinuwag, yung binugaw niya, si Prince. Kaya siya tinahulan. Pero hindi po siya sinugod or anything na wala pong kahit anong ginawa si Prince. Tumahol lang. Inassure ko po siya na hindi naman po nangagat yan. Sa footage na ibinahagi nila sa GMA Integrated News, makikita ang isang taong naglalakad at tila naghagis ng isang bagay sa direksyong kinaroroonan ni Boboy. Dahil tulog, ilang sandali pa bago niya ito nakain. Pumanaw si Boboy. Nakaligtas naman si Prince matapos nitong maisuka ang kinain na kulay asul na pinaniniwala ang may lason. Pero ang insidente, nag-iwan daw ng matinding trauma sa kanilang alaga. Ang dating masiyahing si Prince, ngayon takot na sa tao. Para siyang nanginginig pagka lalabas or kukunin mo. Ganun po yung naging sa kanya. Ilag. Dahil dito, kasamang Philippine Animal Welfare Society, nagsampa sila ng kaso nitong May 20 laban sa itinuturong suspect. Nung nakita ko yung CCTV, doon na po ako nag-decide na sabi ko magpa-file na po ako. And then nag-usap-usap kami ng mga kapatid ko po. At yung nanay ko syempre, yun sinabit po talaga sa akin na ituloy kasuhan kasi hindi po biro. Saka pamilya na po si Boboy sa amin. Kapatid na po yung turing namin. Saka yan po yung alaala ng tatay namin. Sobrang masakit po sa amin syempre kasi yun po yung naiiwan sa kanya eh. Saka parang actually para siyang si tatay. Kung sa amin, yung parang walang pake pero sobra po kaming protektahan talaga noon. Sinubukan naming puntahan ang bahay ng suspect pero sarado ang bahay. Hustisya lang ang hiling ng pamilya Culada para kay Boboy nang hanggang sa huli ay nanatiling tapat na kaagapay ng kanilang pamilya. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nabibigay yung hustisya na para sa'yo. Kasi pamilya ka namin. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Muli nakaranas ng panghaharas ang barko ng BFAR na BRP Datu Sanday. Ang barko, ginitgit at binomba pa ng tubig ng China Coast Guard sa Pag-asa Island. Saksi si Joseph Moro. Dinikitan sa kabinomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Sanday. Chinese Coast Guard vessel number 21559. This is MMOB 3002. BRP Datu Sanday. Kahit nag-radio challenge na ang Pilipinas. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations for preventing collision. Hindi pa rin tumigil ang barko ng China. Sa kuha ng drone video na ito, kitang-kita kung paano lumapit ang mas malaking barko ng China Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, 2 beses ginitgit ang BRP Datu Sanday. Nasira tuloy ang kaliwang bahagi nito sa may nguso at smokestack.
Agosto nung isang taon, nasira rin ang BRP Datu Sanday matapos ding i-water cannon ng barko ng China malapit sa Skoda Shoal. Ang panibagong insidente ng pangharas nangyari kahapon ng umaga sa Sandy Cay 2 sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng water cannon ng China sa may Pag-asa Island kung saan meron silang regular na presensya. I cannot speak for the intention of the Chinese government, no? At alam naman natin, they have been very aggressive pagdating dito sa Pag-asa K2. Kung maalala nyo, last first quarter of the year, ang China Coast Guard, also the PLA Navy helicopter were also launched, no, in harassing our marine scientists habang nagkakandak din tayo ng marine scientific research sa Pag-asa case. Kasama ng Datu Sanday ang isa pang barko ng BFAR na Datu Pagbuaya na parehong may dalang mga Pilipinong siyentista sa lugar para sa pag-aaral. Ang China Coast Guard sinisi sa Pilipinas ang nangyari sa Sandy Cay. Sabi ni CCG spokesperson Liu Deshun, nagsagawa lamang daw sila ng control measures matapos ang illegal ani ang pagpasok ng mga barko ng Pilipinas sa Sandy Cay. Isa pa raw sa mga barko ng Pilipinas ang delikadong lumapit at bumangga sa kanilang barko. Ang Sandy Cay 2 ay may 3 nautical miles lamang mula sa Pag-asa Island. Dito nadiskubre noong 2023 ang mga nakatambak na patay at durog na corals na ayon sa mga eksperto noon ay karaniwang ginagawa ng China bago magsagawa ng reclamation activities. Ilang beses na rin nakaranas ng pangharas ang BFAR mula sa China sa pagsasagawa nila ng research missions. Sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa Pag-asa Island, We have sovereignty over these waters, and that despite of their harassment and bullying, ang atin pong BFAR, ang Coast Guard ay patuloy pa rin pong gagawin ng marine scientific research dito, and it will not stop us in doing this operation. sa Linggo, May 25, biyahe pa Kuala Lumpur, Malaysia si Pangulong Bongbong Marcos sa 46th ASEAN Summit. Sa harap ng mga kapwa leaders sa ASEAN, ng China at mga bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, igigit ng Pangulo ang posisyon ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Karamihan po ng mga miyembro ng gabinete ang nagsumiti na ng courtesy resignation kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Susuriin daw muna ng Pangulo ang naging trabaho nila para matukoy kung sino-sino ang mananatili sa pwesto. Saksi, si Ivan Mayrina. Sa unang episode ng kanyang podcast na ilalabas itong Lunes, 2 leksyon ang binanggit ng Pangulo na natutunan daw ng kanyang administrasyon mula sa naging resulta ng eleksyon 2025. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang dalaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. At dahil dyan, inanunsyo ng Malacanang ngayong araw na pinagsusubiti ng Pangulo ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete kasama mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results. Not politics, not excuses. We hear them and we will act. Hanggang ngayong hapon, mahigit 30 miyembro ng gabinete na ang nagpahayag ng kahandaang magbitiw kung hindi man nagsumiti na ng courtesy resignation alinsunod sa utos ng Pangulo. Sa mga susunod na araw, susuriin daw ng Pangulo naging performance ng bawat isa sa kanila at kung nagkaroon ng katiwalian sa kanilang mga ahensya at saka magpapasya kung sino ang tuluyang sisibakin at kung sino mananatili sa pwesto para tahakin ang direksyon ng pamahalaang nais ng Pangulo sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik pamumuno? Opo. Umpisa lamang. Sa gitna ng direktibang courtesy resignation ng Pangulo, umaasa mga business group na mananatili sa pwesto mga kalihim na anilay maayos na nagampanan ang kanilang trabaho. Sabi ng Makati Business Club Chairman Edgar Chua, very good raw ang economic team ng administrasyon. Sana raw ay retain ang mga magagaling na kalihim
Ganito rin ang pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Umaasa raw sila na kasunod ng courtesy resignations ay magkakaroon ng only accountable at merit-based appointments. May ma-appoint na raw sana agad para hindi magkaproblema sa economic continuity. Sabi ng Management Association of the Philippines, makahanap sana ang Pangulo ng mga tamang taong kaya magpatupad ng plano ng kanyang administrasyon. Sa presentation ng mga bagong batas sa Malacanang ngayong hapon, present ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete tulad din na DILG Secretary John Vic Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, DOST Secretary Renato Solidum at DepDep Secretary Arsenio Balisacan na pawang nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation. Idinaan naman ng Pangulo sa biro ang pagpapabitiw sa kanila. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. Isa sa mga ipinresentang batas ang pagtatatag ng Department of Economy, Planning and Development o ang dating NEDA. Bahagi ito ng kagustuhan niyang mas mabilis at mas ramdam na pakinabang ng taong bayan sa mga ginagawa ng pamahalaan. Magiging katuwang natin ang DepDep sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng WASTO at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Isang senior citizen ang sugatan matapos hampasin ang upuan ng sariling anak sa Argao, Cebu. At sa Lapu-Lapu City naman, pinagtulungan umanong bugbugin ang isang lalaki na naghatid lang ng katrabaho. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Mga sugat sa ulo, mga pasa sa mata, tuhod at iba pang parte ng katawan. Yan ang tinamo ng 23 anyos na si Matt Ernest Bongo matapos umanong bugbugin sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kwento niya, hinatid lang niya noon ang kanyang babaeng kasamahan sa trabaho. Sa kuha ng CCTV, makikitang sakay sila ng motorsiklo pero papasok sa iskinita. Sinundan sila ng mga lalaking nakatambay roon. Di na nahagip sa video pero roon na raw binubog ang biktima. Pagkatumban ako, gipatit-patiran pa ko. Gigamitan pa ko nilang tsukorno, kanang kuan ma'am. Hait nga sing-sing. Naawat ang pananakit nang pumagitna na ang mga tao sa lugar. Pero kinuha pa umano ng mga sospek ang ilan sa kanyang mga gamit. Unang kulata kay natumba ko ma'am. Pero salamat sa Ginoo, wala jud ko makuyapi. Kung nakuyapan ko, dili ra ang earbuds nga almost 4K ang value. Ang nakawat ma'am kay ilang man jud ipangita ang akong mga gamit. Hinala ng biktima, selos ang motibo ng pananakit sa kanya dahil isa raw sa mga sospek ay ang lalaki na bumibisita rin sa babaeng kanyang kasama. Tinutugis pa ng pulisya ang mga sospek na tukoy na raw sa tulong ng mga saksi. Mga ito nalang libuhatan ni ma'am, nagdadagdag mga pieces of evidence with the help of the witnesses na tungkol sa victim, no, na-file din na to ang kaso, ma'am. Nasampahan na ng kasong attempted murder ang 20 anyos na lalaki at 4 na menor de edad nitong kasamahan. May alok na ring pabuya ang Lapu-Lapu City LGU para sa impormasyon tungkol sa mga sangkot sa insidente. Sa bayan naman ng Argao, nagtamo rin ng mga sugat at pasa ang isang lalaking senior citizen matapos siyang paghahampasin ng monoblock na upuan ng kanyang sariling anak. Dislak sa kuan ba? Siya. Ang buak na siya doon, ay apakali. Ayon sa sospek, natutulog siya noon pero nagising sa sigaw ng kanyang ama. Napuno raw siya sa paulit-ulit na pangaral ng kanyang tatay matapos siyang masangkot noon sa iligal na droga. Pero giit niya, hindi na raw siya gumagamit nito ngayon. Wala. Katuking buhat na ko, basod kay tungkol siyang kuwan lagi, dinadaan mo, wala ko yun. Nagpapagaling na sa hospital ang biktima habang nakakulong naman ang sospek na sasampahan ng kasong serious physical injury. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.